Kaya mo yan. Ayan, meron tayo guys na sasagutin. Isang chef, nagtatanong siya kung anong may advice daw sa kanya. Ano? Ito yung tanong niya. Chef Francis, pwede mo ba akong advisean? Kasi palaging mataas ang food cost namin. Ginagawa ko naman ang lahat para mapababa. Pero lumalabas pa rin talaga mataas. Ayan, yun yung tanong niya. Okay. Ano po yan guys? Unang-una, siyempre, wag mo na natin isipin na mayroong nag-uwi o kung mayroong ano. Investigation mo na yan. Saan po ba nagsisimula ang nagkakaroon ng food cost? Paano ang ano? Siyempre, sa ugat. Ano yung ugat? Yun yung paggagawa ng selling price. Paggagawa ng costing. Baka doon pa lang, meron ng problema. Okay? Hindi agad tayo mag-iisip ng mahina tong chef na to, hindi niya mapababa ang food cost, laki mataas sa food cost. Kahit anong gawin talaga ng chef na yun, kung talagang ang pag-create mo ng menu nun is mataas na yung food cost o yung paggawa ng selling price, yung cost talaga, theoretical or ideally, is mataas na. For example, gumawa ang dating management o kaya yung dating chef o dating manager gumawa ng selling price is nasa 35% for example. Tapos ngayon may pumasok na isang chef. Yung chef naman ngayon ang sisisihin, ba't laging 35% o 37% yung food cost mo? Syempre, sa theoretical pa lang o ideal food cost pa lang o pag-rate pa lang ng selling price is 35% na. Kahit anong gawin mo, kahit i-hire mo pa si Gordon Ramsay, hindi niya mapapababa yung kasi nga ang pag-create pa lang ng selling price 35% na. Tandaan nyo guys, ang theoretical cost at ang actual food cost dapat mas mataas ang actual food cost sa theoretical cost. Ano ba yung theoretical cost? Yung theoretical cost, yung po yung ideal. Yan yung nasa recipe. Pag ginawa mo yung recipe, okay, that 100 grams, ginawa mo yon at nagawa ka ng selling price doon at nagkaroon ng food cost, yung po ang theoretical cost. Okay, ideal, nasa book o nasa system. Ngayon sa actual naman yung ginagawa sa loob ng kusina, yun yung actual food cost. Ngayon, hindi imposible or dapat mas mataas talaga yung actual. Kasi bakit? Kasi kung mas mababa ka sa theoretical food cost, ibig sabihin hindi mo sinusunod yung recipe. Ibig sabihin substandard ka. Hindi ka nagpapalo sa recipe. Okay, yun po yun. Sabi ko nga, kahit na i-hire mo yan, si Gordon Ramsay, magagaling ng mga chef sa buong mundo, kapag ang theoretical cost mo o yung paggawa pa lang ng selling price is 35% na,